So what is up guys, Jello Pineda here, back again with another episode of the vlog. Today's video, pagtitripan na natin itong Air Jordan 4 Reimagined. So ito talaga yung isa sa mga sneakers na talagang inantay ko talaga. And luckily nakakuha tayo both for retail, so 2 pairs na nakuha natin. But I'm just gonna be rocking the one that I got from Sneakers. So for everyone's reference, gagamit ako ng Nike Crew Socks. Ito yung standard. Pinapakita ko to para maano nyo yung kapal ng medyas na gagamitin ko. Hindi ako gagamit ng Uniqlo socks na medyo manipis. Hindi ako gagamit ng medyo makapal. And gagamit lang tayo ng standard Nike Crew Socks. Ayan. So let's try them on feet right now. I think it's time na rin talaga na gamitin sila. And gusto ko talaga malaman, sobrang curious lang talaga ako. Mahilig talaga ako sa Jordan 4, as you saw on previous videos. Kaso talagang antitigas nila sa loob. Tapos talagang namamatay yung pinky toe. So sa video na to guys, pag-uusapan natin, ang main concern natin is, after gamitin ang Air Jordan 4 Reimagined, ang tanong dyan, kung sasakit ba ang pinky toe mo? Kasi yan ang pinaka-common sa lahat ng mga Air Jordan 4 na nasuot ko in the past. Medyo, kung napapansin nyo, ang mga binebenta, tinetrade, nile-let go na pairs ko most of the time ay Air Jordan 4. Although, gustong-gusto ko sila, pero it's just that masakit sila sa paa. Yun yung totoo dyan. Setting aside yung aesthetic nila, napaka-forma, diba? Isa sa mga pinaka-coveted Air Jordan silhouettes, aside from the Air Jordan 1 na napakarami na ngayon. So, Jordan 4 talaga is something na, something na talagang gustong-gusto ko talaga. However, dahil sa sakit sa paa, dahil hindi sila komportable for the whole day, as in maghahanap talaga ako ng tsinelas. Bago tayo umalis, update lang. So siguro nasuot ko na to for a good, I don't know, 30 minutes siguro, 30 or basta 30 minutes ko na siyang suot-suot. Ngayon, so ang pinapakabantayan ko talaga is yung pinky toe, yung dito. Mas wide siya, no? Mas relax yung paa ko kesa sa mga ganito. Yan, kakagamit ko lang itong UNC. Mas relax yung paa ko kesa dyan. Dito sa mga J4 na to. Ano yan, Polly? Hi! Fit of the day. Ganyan lang muna tayo. Yeah, let's go! So, ramdam nyo ba sobrang init na ng panahon ngayon? As in, ito mo naman. Ito magkano kainit. So, today kasi iikutan ko lahat ng mga na-invite ko sa sneaker event na mangyayari dito sa EuroAsia. So shoutout sa mga boss ko, Glenn Sumang, Rai Ikatar, and Nars Lagalag. Lahat yan kausap ko kanina. Kaya ngayon pa lang tayo aalis. Alauna na. Okay, so shoutout kay We Laced It. Thank you sa pag-poster. We Laced It. Let's go. Thank you, thank you, thank you. Alright guys, so first stop, Nepo. Nepo, yun sa tapat niya, New Point. Meron kasi sa sneaker shop dito na mga used sneakers eh. Baka gusto mo tanong natin. Sayang. Close sila, close. Ito mga used sneakers to mga to. Yun. Sayang. Mga caps sila doon, mga vintage. Wala, close sila. Balikan na lang natin. Shit, sayang. Lagay na. Yan na. Sneaker Expo. Thanks, ma. Let's go. Well, Sunday kasi ako nag-iikot eh. Yun ang problema dahil sobrang na-busy ako this week. Ngayon, dahil Sunday ako nag-iikot, karamihan ng establishments na iniikutan ko ay sarado. Malas my side. But still, muna tayo ng Marky Mall. Daanan natin si Autokicks. Alam ko syempre si Autokicks medyo malaking ano na yan, malaking sneaker shop na yan. Baka tawanan lang niya ako sa i-offer ko. Pero still, di natin masabi, diba? We'll never know kung magugustuhan niya or hindi. Kaya, in any situation, diba? In any situation, if you don't ask, you don't receive. So, kakapalan ko na talaga yung mukha ko na invite sila. Kasi syempre, feeling ko siya tingin nila sa mga ganito, mga small time na event siguro. So, yun, sana pumayag sila. But we'll try. Also, bibisitahin natin si MKC Vintage Shop. Kasi in-email ko na rin siya. TJ, baka naman, TJ. And just an update. So far, okay pa. Creases, wala masyado. Though nag-ikot-ikot na ako kanina sa Nepo. Hindi masyadong okay lang. I like it, yung lapat na lapat yung paa mo. Hindi siya yung nakaganon. Dahil narrow, tas mahaba. So, I'm pretty much feeling
good wearing these sneakers. At hanggang ngayon, hindi pa sumasakit yung paa ko or yung hindi liit. So, bagay, konting steps pa lang naman. So, we'll see. I'll try to wear them until mga 6-7 ng gabi. Walang tanggalan. Okay. So, landing Marquee Mall. I don't think pwede magpasok ng camera sa loob ng mall. So, iwanan ko muna to. But I'll try to get some shots using my phone. Kasi lagi yung binabawal pag nagadala ko camera sa loob eh. Para dire-diretso na lang tayo, iwanan ko na muna. But, yeah, let's see. On the way, papuntang SM City Clark. At ito ang magiging pwesto ng billboard sa dali. Ayun, yung may... Yan. Diyan natin nalagay. Sana. Sabi ni idol, ni boss director. Alright, last stop natin. Dami ko nang inikutan. Brewhub Coffee. So dito kasi kami madalas tumambay nila Del. So pag nag-brainstorm lang kami regarding content, or gusto lang namin tumambay, mag-unwind, dito lang kami usually sa Brewhub. Or minsan, bibili kami sa Brewhub, dito kami sa likod ng pickup. So kanina sa Marquee Mall, medyo marami-rami din akong lakad. Kumbaga from first to third floor. Kasi chinek ko din yung ibang mga possible shops na pwedeng maging exhibitor or merchant sa ating event. So these had a lot of steps to it. Pero sa nakikita ko guys, crease sobrang minimal pa rin. Hindi ko concern yung crease eh. Yung concern ko is yung sakit sa hinliliit. Which is right now, sinusubukan kong pakiramdaman, hindi siya masakit. Hindi masakit yung hinliliit ko kahit nasa 3 oras. Actually, hindi. 4 na oras ko na siyang suot at this point. Okay, so meron tayong mga posters ng ating, event. Mag-aabot lang tayo ng posters natin dito kay Brewhub. And we're gonna call it a day. Ay po. Ay. Nakausap ko si ma'am. Oo nga. Then nakausap ko nga siya. Nakachat ko. Papaiwan ko lang tong mga sa kanya posters. Tapos yung isa kasi dito ididikit. And we are back home. Ito na sila after 1 whole day of wearing. Actually, siguro mga 5 hours lang. Medyo nagamit naman sila. As you can see there, dumumi naman sila. Gusto mo na pag-usapan yung crease bago yung comfort. Unang-una sa lahat, dahil leather sila, of course, they would crease. Normal naman, kahit na anong sapatos ang suotin mo, magkikrease at magkikrease yan. Ngayon, is the crease bad? For me, hindi masyado. Probably dito sa kanyang medial part, meron siyang creasing. Of course, normal. Pero yun nga, kapag nagkikrease to, mas maganda yung itsura kaysa yung regular leather. Kesa dun sa regular leather na ginamit sa mga Jordan 4 na Fire Reds, I will link the video on top of the screen. Pinag-compare natin yung leather quality nila. Pero for this one, mas malambot sila, to be honest, to be brutally honest. Mas malambot yung feels nitong Reimagine. And that's one reason bakit maraming nagkakagulo sa silhouette na to. Sockliner plush, as in, wala akong masabi. Sobrang plush, sobrang komportable ng paa ko. Na walking comfort, as you know, syempre gumamit pa rin sila ng usual na polyurethane na midsole. So, wala masyadong pagbabago doon. To be brutally honest, same lang siya pag inaapakan mo. Yung squishiness, hindi ganun ka-improved. So, I might say they're the same ng mga lumang versions natin or ng mga lumang Air Jordan or ng mga ibang Air Jordan 4s. Pero marami na akong nilakad sa loob ng Marquee Mall kanina. Ngayon, so sinuot ko siya around 1:30. Tapos, kakatanggal ko lang sa kanya ngayon na 6:30 na. So, that's approximately 5 hours of wearing the Air Jordan 4 Reimagined. And usually sa ibang colorways, masakit na.
3 hours ko pala suot, masakit na. Especially dito sa area na to. Masakit na talaga siya. Pero dito, 5 hours na at hindi pa rin siya masakit. Pero definitely sa solid 5 hours na suot-suot ko siya, walang tanggalan. Lakad dito, lakad doon, at hindi sumakit yung paa ko. I believe somehow na-fix na nila yung issue na yun. And I think that's what they're trying to address by doing a restructure sa kanyang upper material. So for me, in a scale of 1 to 10, 10 being the highest, this would be an 8 out of 10. Hindi siya yung 10 out of 10 maximum comfort kasi hindi talaga siya, to be honest. Ang laki na ng improvement niya when it comes to comfort over the other Air Jordan 4s that we've come to love. So, sulit bang bumili na itong Air Jordan 4 Reimagined? Right now, the prices are slowly creeping up. Hindi naman sa dahil meron ako neto, kaya sasabihin ko to, pero dahil sa nakikita kong trend ng market na mas maraming tao may gusto ng leather version ng bread, I believe mas tataas or mas may possibility na tumaas ang mga presyo nito in the future. So of course, habang mababa pa sila, go ahead and grab yourself a pair. And of course, maraming salamat for checking on this video. If you like this video, please go ahead and smash that like button here on the bottom of the screen. It does help out with algorithm and it helps my channel grow. Kung bago ka dito, consider subscribing to my YouTube channel for more videos just like this. Okay, so yun lang muna for the meantime. Maraming salamat for checking on this video and I will see you on the next one. Peace, guys.